Again, good morning to all of you. Welcome sa atong morning service. Nagpadayon ta sa churches in the New Testament. O karon mobalhin na ta mga kaigsunan dito sa Pergamos. The church in Pergamos. Now, like Smyrna, kaning Pergamos, hisusama sila. Sama sila nga sa Revelation na makitaan. Sama sila nga duha ra ka verses ang makita nato nga nakasulat ang Pergamos. Unya grabe ang mga panghitabo diri nga ning simbahan. So atong katunon mga igsoon, kung unsa may gusto sa Ginoo ipasabot nato, unya ato gyud ni siya nga timan-an kay posible ning mahitabo pod kinabuhi nato today isip mga anak sa Ginoo. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity, Lord, to hear the message of your word, O Lord. I pray that you will use me once again. I pray that you will empower me, O God, sa pagwali sa imong pulong, Lord. Kay kami wala gyud igong kusog or ikasarang sa pagbuhat sa imuhang buluhaton kung wala ang imong gahom. So please allow us, O Lord, to honor you and to worship you in spirit and in truth, nga ma-accepted yun ang among worship today. Daghan kayong salamat, Lord, and this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The church in Pergamos. Now, the church in Pergamos, also known as Pergamum, was one of the 7 churches addressed in the book of Revelation. So, 7 man na ka-churches ang gigamit sa Ginoo to illustrate sa tanang klaseng simbahan sa tibuok kalibutan. Kanang 7 ka-churches, makita nato mga igsoon ang kalidades sa mga churches. Hantod karon daghan kayo ang mga problema nakita nato sa 7 churches nga naa sa Revelation, makita sad nato today. Maybe some are in different form, pero maura gihapon mga igsoon ang kanabitong kalihukan, parihas ra gyud gyapon. Now, 5 kabutang ang atong tukion karon to understand the church in Pergamos. Number 1, historical background. Atong sugdan sa iyang historical background. In Revelation chapter 2 verse number 12, diri na mention sa Ginoo mga kaigsunan ang Pergamos. And to the angel of the church in Pergamos write, this thing saith he which hath the sharp sword with 2 edges. Kinsa man ni siya? Kinsa ni gipasabot ani? He which hath the sharp sword with 2 edges. It refers to the Lord. It refers to the Lord. So, siya mismo ang nagpaila-ila, siya ang nag-introduce about Pergamos, mga igsoon. So, sa dihang iyang istorya ang simbahan sa Pergamos, dili nato mahibaw-an mga kaigsuonan kung unsa di ay situation aning simbahan na. Pergamum was an influential city in ancient Asia Minor. Karong panahon na gitawag siya Turkey. Nakaadto na mog Turkey? Nakakita na mog Turkey? Nakatilaw na mog Turkey? Di na mao. Di na mauhan, lugar. So, lugar sa Turkey, mga igsoon, known for its cultural and intellectual significance. Pergamum had served as the capital of Roman province of Asia Minor for over 25 years and was an important religious center of a number of pagan cults. Daghan kanin, dili nagsugod mga igsoon sa Pergamum or Pergamos. So it was the first city in Asia to build a temple to Caesar. And it became the capital of the cult of Caesar worship. Diba dito man to, nakita na to mga igsoon nga suko kayo ang mga Pharisees, gisumbong nila. Kay ang mga tao ni Christ, dili man mo tax. Mauto ningon si Christ, kinsa man ang nasnaong kwarta. Ihatag kang Caesar, ang iya ni Caesar, ihatag sa Dios, ang iya sa Dios. Amen?
Usa sa yano kay nga pagsabot ana, ihatag sa gobyerno ang tax, ihatag sa Ginoo ang tithes. Kay dili yun na pwede nga imong ikurambos. Dili pwede nga imong i-overlapping. Or imong kanang interchange. Dili pwede yun. Ang iya si Ginoo ra gyud na. So, mao ni ang lugar sa Pergamos mga igsoon. Ingon ani siya ka idolatros. Ingon ani siya ka bati nga lugar, pero ilado. Dili siya pobre nga lugar. Dili siya kanang alaot or pareha sa kaning Macedonia nga dili bitaw abunda ang lugar. Kani siya nindot siya nga lugar, pareha siya sa Smyrna mga igsoon. So, mo na historical background, arita sa number 2, Christian presence. Kumusta man ang Kristohanon or ang history sa mga Christians nining lugar? So, the church in Pergamum was likely founded during the Apostle Paul's ministry sa iyaning second missionary journey dito sa Ephesus. As there is no record of Paul founding a church there directly, di mo makita sa Bible. Sama sa Smyrna, dili mo makita mga kaigsunan nga nahisgutan sa Book of Acts, nahisgutan sa mga Pauline epistles, wala gud ni mahisguti gawas sa Book of Revelation mga igsoon. But in Acts chapter 16, diri nato makita ang medyo resemblance mga igsoon sa mga pangitabo nganong naay Pergamos. Acts 16, 6-8. Diri nato makita mga igsoon ang sinugdanan. Now, when they had gone through Persia and the region of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. So, at the beginning, gibawal sa Holy Ghost nga iwali ang ebanghelyo sa Asia. Okay? Now, ang Pergamos naa sa Asia. So, aning panahon na, makita na to sa journey ni Apostle Paul, wala sila gitugutan sa balang espiritu. In verse number 7, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. And they passing by Mysia, so nakaagig yung sila Mysia, tingali, nakastay sila dito pipila kadlaw sa Mysia, unya, before sila niadto sa Troas. No? By Mysia, came down to Troas. Now, kaning Pergamos, naani siya sa Mysia. Kaning Pergamos. So, this is the capital city, according sa atong research mga igsoon, naani siya sa probinsya sa Roma. So, kaning hitabua, tingali ha, nakita ni Apostle Paul ang Mysia. Aw ang kaning Pergamos. Pag-adto niya sa Mysia. Pag-agi niya dito, nakita niya. Kay pag-abot na diri sa Acts chapter 19 verse number 10, sama sa nahitabo mga kaigsuonan, murag kadungan-dungan na gyud ni sa kaning Smyrna. In Acts 19:10, Acts 19:10, diri man nagsugod si Apostle Paul nga nagwali sila sa Asia. Again, diri ni sa eskwelahan ni Tyrannus mga igsoon. In verse number 10, and this continued by the space of 2 years. So kaning 2 years, dako gyud og nahimo sila Apostle Paul. So that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. Usahay mahitabo sa atong kinabuhi nga naglakaw ka, niagi ragog ka, unya pag-agi nimo anang lugar mga kaigsunan, mura bag ni spark ang place. Og nakabati ka og burden, ayaw gyud nagtalikdi. Niagi ra ka ba? Mao nay gibuhat nako first gyud sa dihang giingnan ko sa akong pastor nga before ka moadtog Thailand, try to go to Babag. Sa akong kasing-kasing ni ko agboy Babag yun. Babag yun.
So nianhi ko sa babag, nga wa jud ko nag-share og gospel bisag usa ka tawo. Wa gyud ko nag-share mga igsoon. Nagkuyog mi ni Pastor Buscato gikan sa kinalumsan padung sa babag. Yakong gikuyogan, iyang gitudlo mao ni siya lugar ingon ana. Wa gyud nagsulwining, wa gyud ko naghatag gospel tracts. Pero in my heart, mga igsoon, akong gipangutana ang Ginoo, Lord, if I can feel love for these people, I will stay. Ang gugma gyud mga igsoon. Ang gugma kay ang yawa, wa man na siya ana. Pwede magkatagaan sa yawa bisan pag usa ka gatos ka kalag para lang ma-diverted ka. Pero mao gini akong gipangayo sa Ginoo, Lord, give me love. Let me feel that love for these people. Laliman kag di na mo gipangayo na kus Ginoo kagahig o diya sa mga membro. Gahig o lisod kaayo pasundon. Naay buluhaton dili dayon masugdan kay lain og mga tumong ang mga Kristohanon. Unya naanad na baya og wali og gahi. Mura ba o kanang muuntol na lang ba kay ligo na kayo, mura nag si Bruce Lee. Kahit na kay glawas, ang tiyan, mura nag Manny Pacquiao ba? Sige na og muuntol na lang ang kinumo, mga igsoon. Ingon ana ang nahitabo, so kung way gugma, I cannot sustain. Di gyud nako makaya mga igsoon. Unya, parihar na gud na sa kami niyon, dili man smooth gyud all the time. Makakita kag uyog, libaong mga igsoon, grabe kami niyon. Sultihan tamo, kamong wa pa nakasuway. Wa pa namin niyo. Ay mong suway-suway diha. Lain na suway-suway. Kamong wa pa nangamin niyo. Ana, sa inyong huna-huna, nindutan na excited na ko mamin niyo Sa dihang namin niyo na, walay sustainer. Dili lalim A lot of things, mga kaigsunan, makita nimo nga wa ka nag-expect nga makita nimo sud sa kaminyoon. Amen? But, because of that love and that peace from the Lord, it will sustain you. So, sama sad na sa pagtanaw og lugar, kung diin ka sugoon or diha ka mga lagad sa Ginoo, I want to have an extension church in this area. Pero diri sa ato ang church, gi-challenge man ta, home church. So hinaot pa nga mapangayo nimo, Lord, tagaig ko gugma ni ako mga silingan. Kay ang pinakalisod ni gugmaon, silingan. Mao na ambot nga ning silingan daghan man kuan, no? Daghang issue ba? Kanang basta duol sa imo daghan kay issue. Wa pa jud ko kadungog mga igsoon, ambot lang ko nay silingan, manay silingan nga kuan jud kaayo sila kanang close kaayo ba nga hapit na lang usaray lamisa nila. Pero lisod man pangitaon ambot kung naa. Labi na mga balay nga sikit-sikit ay wa gyud mag-away man. Labi na magdinukdukay na speakers. Subon nga kusilingan wa na patay. Lain na nanay marka mga igsoon. So mo ni ang nahitabo diri sa Pergamos sa dihang ni agi si Apostle Paul sa Misya. Remember na diha ang Pergamos. And pag-abot na sa 1910 sa Acts, dito na sila nagwali, nabalikan nila when Apostle Paul went back. No, dito siya nagstay sa School of Tyrannus for how many years? 2 years. Dakog agi. Nakita, pila na ta katuig sa ministry. Mayon day mo. Wa man tay school, pastor. Di man sa iyang school, Tyrannus man Naki-stay raman siya for 2 years. Dili na to makita, mga igsoon, nga ang mahimong effective sa work sa Ginoo, ang katong may naay magamit para sa Ginoo. Kay maka-accept man ka og mga missionary, no? Nga naay mga kasing-kasing nga mo work.
posible ikaw maoy mabinlan sa buluhaton pagkanindutan. Okay? Number 3. Ato naman yung gila-ila ang Pergamos. Number 3. Persecution and martyrdom. Naay nahitabo diri mga kaigsunan nga dili nindot yun paminahon. The church faced significant persecution, including the martyrdom of Antipas, who was killed for his faith. Tungod sa pagtuo ni Antipas, gipatay siya, diha na nahitabo. Jesus commended the church for holding fast to their faith despite the challenge. Diha nimo makita ang mga lingkod nga Kristohanon sa dihang naay severe nga mga problem. Unya, tungod ana nga mga problema nga imong giatubang sa imong simbahan, nagpabilin ka, lig-on ka mga kaigsuonan, nahimo ka gihapon nga panalangin diha sa buluhaton sa Ginoo. Nagpabilin nga nagamit sa Ginoo. No? Lain man sa nagpabilin nga gahigo, naa man sa daghan man sa ingon ana. Kay dili man tanan nagpabilin useful. Amen? Kay mao lagi, di man nindot ang journey kung puros buutan ang magkuyog. Dili nindot ang journey kung puros seryoso ang magkuyog. Kinahanglan naagyo na icebreaker, mga joker. Ingon na ba? Kay kung puro na lang serious kay istorya ba? Maniguang tagdalian eh. Pero kung puro sa joker, wasay lami. Way lami kay sultian na mo kaning joker dili na ganahan jokan. mag-away na sila. Daghan kayo mga kaning mga sungugan, for example, mga sungugan kayo, sunguga. Masuko. Mo na diha. So kinahanglan naagi balance mga igsoon. So mo na nakanindot kay ang atong simbahan, kung naay balance ni nindot gyud ta, pero kung magkahiusa sa dili maayo nga kuan, unbalance kayo. Mo na dili ta kalahutay ngadto sa angin atong adtuon. So, tanaw nato ni mga kaigsunan sa verse 13, Revelation 2:13. Tanaw nato si Antipas. The Bible says, ingon ang Ginoo, I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, laliman ka na unsa ning lugaras Pergamos mga igsoon na diha ang likuranan ni Satanas according to Jesus. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. Dapat nanghadlok na sila. Dapat niingon na sila, uy, manghunong na ta, patay na si Antipas, naimpas na. Unya, kita na isunod ani. Wala sila ni hunong mga igsoon. Muna ningon ang Ginoo, believe ko sa inyong pagtuo. Amen? Hinaot pa ang mga Kristohanon, karon ingon ana mga igsoon. Dili kay gamay lang problema, makita nimo tanawa, nagsigig ang nagsimbahan, pita nang lisuras kinabuhi. Unya, sunod ta anak nila. Ang pangutana ngano naglisod ang kinabuhi sa dihang nisulod sa Ginoo, nagunsa ka kapag sunod. Kay usahay mao man nay mahitabo. We act like we follow the Lord, pero sa ato lang istorya, ako nangalagad ko sa Ginoo, ako love na kong Ginoo, ako ganahan ko gamiton ko sa Ginoo, pero never nga nisunod sa Ginoo. Dako kay nang bugal-bugal mga igsoon sa tag-iya sa simbahan nga mao si Kristo. Mao nay kasagaran sa mga Christians karon, they want to appear serving. But how can you be called a faithful servant if you are not following the owner of the church? Klaro magkayo ang calling sa Ginoo. Di ba? Follow me. Follow man ang gingon sa Ginoo. Follow me and I will make you fishers of men. So kung di ka ka-follow, nilingkod na ka diha, naminaw ka, as if nga, murag yapog religion, no? Mo nagsimbahan, maminaw sa sermon, unya pagkahuman, tabi-tabi gamay, unya pagkahuman, inig uli,
nakalimtan nagunsay na hisgutan. Wala ba siya, walay sense of responsibility sa message nga iyang nadawat? Daghan mga Kristohanon karon ingon ana mga igsoon. Ambot ko nakahinumdum pa ba mo sa last nga mensahe? Ha? Ini ka, kalimot pastor, hinumdum, wa pa man na post. Sa ato pa, anha pa nimo masabtan inig, ma-post na. Unya ang imo pag yung tanawon, kana pag yung short. Kanang tag 1 minute lang, tag 2 minutes, ano ba? Mo rin tanawon nimo. Unya, nakasabot na day kas mensahe. Dili, patilaw ra na. Patilaw ba? Para mo adto ka sa link dayon, imong paminawon ang whole message. Naunsa man ni sila, Imo naman i-consider nga nakamaninaw na kuan na, katong kuan, dali kay 2 minutes, 1 minute, rago nakapin. Nahuman ni mong mensahe. Nga, patilaw raman na mga igsoon, dapat imo gyud paminawon ang tibuok nga mensahe. Nga naman, importante man ang imong sabton kay mao man na imong buhaton sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Buhahan, inig-abot sa panahon that there will be persecution in your life. I-persecute ra ba jud ka kung mangalagad ka? You have the strength to stay. You have the power to keep on. You have the joy in your heart while you are being persecuted. Kuan kay na, kanang lisod kay na pangitaon mga igsoon nga nalipay nga gi-persecute. Amen? Pero dili na imposible kay naa nay record sa Bible si Apostle Paul mga igsoon. Sakit pag yun to iyaha. Unya dili lang kay sakit mga igsoon, persecution pag yun. Ingon siya, I take pleasure. Gikalipay nako nga ang akong lawas na sakit para sa tungod sa pagpangalagad. Amen? Unya na dito niya nasabtan nga ang gahom di ay sa Ginoo, ang strength di ay sa Ginoo mo iyang gikinanglan. Dito niya nasabtan mo na pagkasabot niya niyo siya malipay na ko kung masakit ko kay ma-enjoy na ko ang strength sa Ginoo. Nindotag makasabot gyud daw. Di ba no? Nindotag makasabot gyud ta. Nga sa atong finances nagkalisod ta. Unya ang pamaagi sa Ginoo, nagkalisod ka, sige tabang. Nagkalisod ka, sige, uli lang yun ang iya sa Ginoo. Sige, i-express na imong gugma sa Ginoo. Insakto nga pagkahimo mga igsoon. Balikan gyud ka sa Ginoo, kani man siya bakakon. So makaingon jud ka nindutag Hesus Kristohano kinabuhi. Nahadlok ko nga mahurot na pero wa man gyud nahutdi. Nindutag yun mga igsoon. Ako makaingon jud ko ninyo, personally I experienced Jesus in my life, in my family's life, mga igsoon, di gyud kabasulan ang pagsunod sa Ginoo. Di gyud kabasulan. Bisan pag himuuntag martir mga igsoon, karon wa naman ta kita bisag martiryo lang, wa man martiryohon ba. Wala, di naman ta kita karon dabi na diri sa Cebu, wa may nahimong martir diri nga gipatay tungod kay nagwali. Si Antipas na impas iyang kinabuhi mga igsoon, ang iharag yung sala pagtuo. Nalimag kag tanang faithful diri, tanan na ay pagtuo patyon diri mga igsoon, napabagkay manimba. Diba? Napabakay manimba ka na magpakitag excitement sa pagpangalagad. Excited ay patyon ko ni. No. Pero, dili to physically patyon ka, pero naitigpatay mga kaigsuonan sa imuhang kadasig. Magbantay ta. No? Because that is now the working of the devil. Ang patyon, dili na ang lawas, dili na ang kanang kinabuhi gyud. Ang patyon, ang imong desire. Kumusta ha ang katong naay mga desire before, karon? Kumusta na ang desire? Ang ganahan kay ko mga lagad sa Ginoo. Karon, naunsa naman? O di ba? Naimpas po. O anong naimpas man? Intipas. Intipas sa dalan, wala na ni subay sa dalan nga gipasubay sa Ginoo. Ni subay na sa dalan sa unsay gusto niya buhaton siyang kinabuhi.
Adi na pariha kani wa ka na pariha ni Antipas nga kanang hantod sa kamatayon kuan gyud nagkupot siyang pagtuo. Ang ikaw Antipas. Oh. Dapat Antipas. Gamay ra kay bikil no. Ikaw Antipas man wa makanisunod sa Ginoo. So do not be afraid of persecution. To the extent nga ikaw kanang pasakitan jud ka physically mga igsoon ay jud kadlok kay ngano man matag pasakit sa mga tao nimo for the sake of the Lord Jesus Christ, dako kay nagpunto didto sa langit. Dako kay nagpanalangin nga nagpaabot mga igsoon. Sometimes we cannot believe, pero naa naman ay record sa Bible god. Bulahan mga igsoon katong gi-persecute, naa naman na. Bulahan katong giaway. Mga igsoon, wag yun na bulahan ang nangaway. So naay persecution, naay martyrdom, nahitabo mga igsoon sa Pergamos. Number 4, false teachings. Naay nahitabo diri. Magbantay taning false teaching. Mga igsoon, usbon ang imuhang nahibaw-an og nasabtan. Usbon mga igsoon anya sa dihang mausab na, uy, Allah, lain di ay ni. Di tumaog giingon ni pastor di ay. Agoy, magbantay tani. So the church struggled with internal issues. Naay internal, naagi susud mga igsoon. Particularly false teachings from individuals like Balaam and the Nicolaitans who promoted compromise with pagan practices. Compromise sa mga pagan practices. So, kaning pagpamista, mao man ay Nicolaitans nga belief. Mukaon sa mga pagkaon gi-offer sa idols. Fornication. Mao man na ang mga teaching mga igsoon nga okay ra na. No? Okay ra nga kanang i-try nato, i-try. Mga igsoon, dili na pwede nimo i-apply diha ang i-try nimo kay i-try ang error. Error gina. Dili pwede trials. Wa may trials sa married life. So maunay belief sa Nicolaitans. Mauna ningon ang kaning Pergamos naa sila'y problema because inside the church mga igsoon naay nagtudlo. Naay nagtudlo kabahin sa pagpamista. Oy, naay daghan mga simbahan mga igsoon. No nga kumpiyansa ra kaayo ba? Walay standard. Hinaot pa kamo namoy standard. Hello? Di gyud ta pwede mamista. Kung hili kay kag pamista, magbasol jud ka nganong nagbaptis ka. Magbasol kag samot nganong nakas Lighthouse Bible Baptist Church. Kay wa gyud pista diri, why Christmas diri? Ngano man that is pagan worship. Aminaw mo. Christmas is a pagan worship. Maunay usa sa pinakadako mga kaigsunon nga celebration para sa usa ka idol. Unya daghan pa kaayog mga proof nga kanang December 25 kuan na siya mga igsoon, dili na kanang adlaw na tawhan ni Christ kundi sa sun god na siya. No, di na nato na i-elaborate. You can research. Pero baliwa ra gyapon. Ngano man lingaw man. Lingaw kaayo oy labi na trong dang dang trong dang dang. Tuana ang mga tukar mga igsoon tuana nanigawas na si wa na oy. Excited na kayo ang mga tao sa tibuok kalibutan ni ang kuan nga celebration. But is it true? Is it true? Dili gid siya tinuod. Pero ang mga luwas, ang mga linuwas sa Ginoo, particularly ang mga Baptist, mga kaigsunan, naghimo sila Christian way of celebrating Christmas. How could you practice in a Christian way something that is not correct? So, kung naay Christian way sa pag-celebrate sa Christmas, naapoy Christian way nga pagpamakap? Naay Christian way sa pagpangaway? Naay
Naay Christian way sa pagpangilad. Mga igsoon, nangaway yun ka, nangilad yun ka. Walay Christian way, mga kaigsunan. Nganong ato mang ibayas? Hutda na lang tanan. Sala, mana, di man na mao. Di man na tinod. Bisa kung saan ni mo connect, mga igsoon, di yun na makonect sa Bible. Kana nga celebration. O, nalipay mo nga baptismo. Hapit na ba? Kada tuig raman eh. O niya, ganong ato magyuning ibalik-balik. Kay kung di ta magsaba-sabaan eh, naagi mo turok Christmas tree na inyong balay. Naagi mo turok ng Christmas tree, hinay-hinay. Na, primero, kana pa nasa, kung naman ni gamay na ni, di na ni ikasuko ni pastor, kanang na, nara sa table ba? Gamay na kayo ni, bisag unsa na kagamay mga igsoon, pertaining na siya sa Christmas, parihara na, kumpara itong dako o gamay, the same thing. Nag-Christmas kagyapon. Nani, nasa sud yun sa ilang simbahan. In Revelation chapter 2, 14 to 15. Ingon's Bible, but I have few things against thee. Ang Ginoo yun ingon, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Ang awag unsay na doktrina. Look at verse 15. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Mao ni ang kapait, mga kaigsonan. You are doing something that Jesus hates. Mao man nga practice. Hala, pamista pa diri mga pamista dito. Diba? Nya na kay gikuptan nga verse lagi, basta may tabo gani nga nas pista, duko lang yun kaon tamas ginawa. Ay saba-saba. Maunay Christian way. Dili oy ang kato gitudlo to ni Apostol Paul, kung nakuan ka ba kanang natrap ka ba? Ngawa jud ka kay baw ba nga nasumok ka sa lugar nga pista man di ay ni dire. Uy, grabe, nag-bring home pa man, hinuong ka. Di ba? Yan, mo man ito sugyot ni Apostol Paul, magkakita gani mo dito nga, baptism ni siya. Brad, na-mista lagi ka, Brad. Saba, Brad, kaon na duko na diya. Biblical ni. Biblical ka ron. Gi-offer na sa yawa. Di ba? Palikayan ginas Ginoo yun. Pero kung matrap ka mo, ito ingon ni Apostol Paul, ay nalagsaba, niya ka man, ay nagsigig tabi, lakaw uli. Pag hinulsol, isuka to tanan. Suka niya. Nga naa pa may gibaon. Paita sa mga Kristohanon, basta kaon, maugi weakness ba? Pildi yun ay, basta litsyon, wa na. Basta litsyon, pildi. Mga igsoon, ayaw mo pamistaw eh. Kamon taga-Buhol, ay mo panguli. Nganong Mayo magyud mo manguli? Mayo magudi uli sa Mayo, pastor, kay nagapagkaon. Way bagyo. Mentag, naay bagyos Mayo. Ano yan? Ayaw po, kay dagha madamay nga way kwan. Way kalibutan. Naa ni problema sa Pergamos. Now, don't you think nga naa po ni problema sa mga churches nowadays? Nga naay mga several people inside the church teaching another doctrine. Teaching another practices na wala gitudlo sa Bible, mga igsoon. Pertaining ra sa flesh. Makalingaw man. In the church, we do not entertain. According to what the Bible says, rebuke them sharply. Rebuke them.
Unya ang pag-introduce sa Bible mga kaigsunan nato nga ang kaning Bible sama ni sa mga equipment ba sa pag-build. Sama sa hammer. O di ba? Sama sa kayo. Unya ma-enjoy na nimo. Maso na akong dadon diri niya ang nasa unahan ang mo'y maunag igo ba niya. Managa na mo das luyo. Kay nawingig naman si Quadri, si Jimar, nawingig na. No, si Rusil, nawingig na kay maso naman. Unya ari na ko ni Sabino. O na mudagan ka dili. Mao man ni ang Bible good. Because we are created, according sa Bible, we are created marvelously, wonderfully made by God. Wonderfully made yun. Giunsa sa yawa, giguba. Gideform niya mga kaigsunan. So sa diyang na-deform na, hiwi na kaayo ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Mo nagitagan tag Bible, dukdukon gyud mo para matulid mga igsoon. Amen? So, sometimes, sakit. Ay, hindi na to sometimes, most of the time. Sakit ang pulong sa Ginoo. Because hiwi na atong kinabuhi. Unya mo dawat pata og mga false teaching. Ayaw gyud. Ayaw gyud mga igsoon. Daghan na kayo ron sa kanang internet. Daghan na kayo mga false teaching diha. Ayaw in town mo padala. Usa na nga nahimong problema nya ningon ang Ginoo, I hate it. I hate it. Now, let's listen number 5 and last message from Jesus. Jesus addressed the church praising their steadfastness but warning them to repent of their compromises. So he promised reward to those who remained faithful. Nagpabilin, nag-reward. Nagpabilin nga nagkupot sa buluhaton sa Ginoo nga faithful, malipayon, naag-reward. So naay panalangin sa magpabilin nga faithful diha sa Ginoo. So ang church in Pergamos mga igsoon, gipraise sa Ginoo sa ilang steadfastness but giwarningan sa Ginoo nga kung di mo muhunong og sigig paminaw anang false teaching mauni ang mahitabo ninyo. 16 to 17. Revelation chapter 2, 16 to 17. Ingon ang Ginoo, repent, or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Wow. Wa mo kuyawi ana? Impatso ang kinabuhi mga igsoon. Kung mo na mahitabo. Karon panahon na, ni-believe man ta mga igsoon that the word of God is the sword of the Lord. Mao na nga sa dihang di ka mo repent, sakitas paminaws mensahe, uy kay ngano man kada hampak sa kanang espada sa Ginoo mga kaigsunan, duhay suwab god. Pirmi ka sakitan, pirmi ka igo. Unya ma-enjoy ka na kung dili nimo hunungon na mga kaigsunan ang imuhang gihimo sa kinabuhi nga mao ginay mga igo sa pulong sa Ginoo, kun di na nimo hunungon hantod kano sa ama nimo kaya in town nga antuso na. Di ba? Mo na kanindot sa pulong sa Ginoo nga once nga naay maigo sa atong kinabuhi, it means repent. Repent. Hununga na, mga igsoon. Kay klaro man, nangaigo man. Oh. Ayaw mo gunahuna, walay usa nato diri nga way iganan. Kay no one is perfect in this room. Managlahi ang atong mga igo, mga igsoon. Muna dili parihas, usahay na ay dayag kaayo nga sipyat. Tuara sa taga-tutok dito nga dayag kay sipyat ba niya tanan na tong mga mata to tanan dito niya pagkauman iguan ko ano ang imo wa jud ka kabantay na igo pug ka. Oh honestly ha kisa diri ni uli ka nga wa jud igo dapat na agyo igo kung dili ka luwas posible kay wa magkakasabot. Naman to. Pero anak ka sa Ginoo,
gihatagan jud kag mensahe para usbon ka sa Ginoo, naagi mahitabo mga igsoon. Because we are under construction. And let me tell you this, ang Ginoo dili mahutdag materialis. So ongoing ang construction. Dili pwede nga way igo. Kay kitang tanan, usa ka adlaw sa atong kinabuhi, masipyat gyud ta. Sa sud sa usa ka semana, siya rog perfect kay ka. Naadyog kay angay badlungon mga kaigsunan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Og diri na sa simbahan, isettle sa Ginoo. Badlungon ka sa Ginoo, sa dihang nabadlungan ka, you need to come to the altar and tell God, Lord, I'm sorry. Salamat kaayo nga imo kong gibadlong pinaagi sa mensahe. Dili kay dipinsaan nimo. Kinsa kay nagsumbong na pud anong pastor. Wa gyud di gyud ko modawat og sumbong mga igsoon. Di ko modawat kung naa magani mo duol nako niya kanang musumbong, dili gyud nako na ipaabot sa gisumbungan. Kay ngano man dili na nako trabaho. I will let God rebuke kung naa magani mga simpyat aning simbahana. Unya lisod kaayo i-divert nato atong mensahe kay series man ni. Nakasabot mo? So kaning atong mensahe diri mga kaigsuonan, di gyud ni siya made just for you. This is made for all. Iyag ni Ginoo mga igsoon gihatag sa atoa, so kitang tanan naa gyud ta kay kitang tanan special man ta sa Ginoo. Naa gyud mensahe para ato gyud ay jud ingna nga wa kay labot. Kay kung ang mensahe wala kay labot, nganong naa pa magkadiha naminaw wa kay labot ani. Ang reason nganong maminaw tag mensahe because we want to be corrected. Sunod, we want to be instructed. And lastly, we want to be guided. Maunay reason nganong maminaw ta. Kay kung wala ka ng tulo, nganong naminaw man ka? Nga mao man ay purpose nganong naimensahe. So muna si Christ, gi-rebuke sila mga kaigsunan ug dapat kita maminaw po sa rebuke. Repent, mga kaigsunan, bugat kayo ang pagbuhi sa Ginoo diri. Repent or else nalimad ka na. Paminaw. Kay kung dili, na makuyawan na tanaw, na may kuan, na may kanang ultimatum naman. Look at verse 17. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Na ay mga butang sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kung imo ning sabton ba, na ay hatag ang Ginoo nimo nga ikaw ra gyud ma-enjoy. Ikaw ray makasabot. Nga bisa kung saon ni magsulti sa uban, wag yun sabot ana oy. Pero ikaw wa na. Sangko na sa langit ang imong kalipay. Mao nay buhaton sa Ginoo sa mga kanang nagpabilin gyud ba nga faithful. So nindot kaayo ni atong kinabuhi mga igsoon. Nindot kaayo ni atong kinabuhi kay kita naapil na ta sa listahan sa Ginoo nga iyang sulugoon. Naapil na ta listahan sa Ginoo nga iyang anak. Naapil na ta listahan sa Ginoo nga gitukurag mansyon. Naay dapit sa langit mga igsoon, inig-abot sa panahon nga moadto na ta didto, naatay lugar. So samtang naapat ta diri, repent. Kay giingnan matas nagandam, repent. Amen? So, sa diha makadungog ta balik aning Pergamos. So mo na din ni atong mahinumduman. The church in Pergamos serves as a reminder of the importance of maintaining doctrinal purity and faithfulness in the face of external pressures and internal challenges. Kay sa gawas, grabe kayong pressure. False doctrine. Mga temptations. Grabe kayong pressure, oy. Makita nimo mga kaigsuonan, daghan kayong mamira nimo ngadto sa kalibutan ba? Unya ma-pressure ka.
Diri sad daghang kayong challenges. Naka-feel na mo sa mga challenges internally? Diri sa suod ba? Naka-feel mo challenges? Oy, sultian ta mo, ay mo paggamit kung gamiton mo sa yawa. Kung ang Ginoo may mo gamit nimo, nagtinabangay ta, naglinig unay ta. So kung gingon anak ka paggamit sa diri sa church, Ginoo nagamit sa imuha. Pero kung ang imong kanang buhat diri sa church nga mang-discourage ka, ay dili Ginoo nagamit nimo. Amen? Kaya naag yun mahitabo yun mga kaigsunan, not only in Pergamos but also probably in our church. So magbantay ta individually. Let's be a good steward of this life that God allowed us to enjoy. I-enjoy nato ni ang atong kinabuhi isip Kristohanon. Di lang ta ma-enjoy ani mga igsoon kung ang atong gikuyugan ang yawa, pero kung ang Ginoo atong kuyugan, ma-enjoy gyud ta. I hope nga naamoy na learn sa church in Pergamos. Tinuod yun nga naagyoy mga mamistahay gihapon ng mga Kristohanon. Kay di man yun na ikadinay nga daghan yun mag-Merry Christmas inig panahon sa Disyembre. Naa naman gani ron? No? Ako, di yun ko maulaw o mahadlok nga mo announce publicly, I don't celebrate Christmas. Because I never saw the apostles celebrated it. And I never heard Jesus encourages the disciples to do it. That even Jesus Christ, wag yun siya nag-birthday celebration. Samtang buhi pa siya. Because that was not His intention. Ang iyang pagpakatao, para siya mamatay. Ang iyang gipahinumduman nato, ang iyang kamatayon, dili ang pagkatao. Sabda na to? Do this in remembrance of me. Unsa man to? Lord's Supper. Unsa may pasabot sa Lord's Supper? Birth, death. So diha gusto ni Christ mahinumduman siya nga naghatag siya sa iyang kinabuhi. Pero nganong ato mo siyang hinumduman nga natawo? Obvious naman kay na nga natawo gyud siya kay naagod naghatag gud siyang kinabuhi. Pero di siya gusto nga hisgutan ang pagkatao kay dili to maoy significant gyud sa iyahang pag-anhi diri. The significance of His coming is to die for our sins. All right, every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for teaching to us another church, which is the church in Pergamos, nga imong gi-introduce, nga wala gyud gani nagisgot sama sa Smyrna, nga walay gahisgot-hisgot kabahin ani nga simbahana, Lord, gikan sa mga apostles, even sa mga disciples, wala gyud na mention apan pag-abot sa Book of Revelation. Usa ang Pergamos and also ang Smyrna nga imong gigamit, Lord, aron ipasundayag ang mga panghitabo sa imong simbahan. And we thank you so much, O God, for reminding us nga unsay mga posibilidad nga mahimo namong sipyat sa kinabuhi ug unsay angay namong buhaton when persecution comes. Thank you, Lord, for teaching us and encouraging us to keep our faith. Even nga dunay mga physical na gyud nga buhaton ang mga tao sa amoa tungod sa among pagtuo diha nimo. Lord, I pray that in this invitation, you will bless your people to come. I know, Lord, nga naagyoy mga naigo sa among kinabuhi nga angay namong pangayuag pasaylo ug angay mi nga magrepent. Please let your people see those things, O God, in their life para matangtang ni sa ilang kinabuhi, Lord, ug makalahutay sila sa pagpangalagat nimo hantod sa imong pagbalik ug hantod sa among kamatayon. Salamat kay Lord ining altar call. Please bless your people as they come, Lord, with a pure heart this morning. This is for your glory in Jesus' name.